good morning. Ako naman luwat si Kagawad Albao. No? Welcome kamo sa atong programa diri sa Baranggayan. Ano naman ang atong pag-istoryahan? Istoryahan ta subong about sa mga violation against sa mga senior citizen naton na gusto kumuha ng social pension program. No? So mo ini aton nada-include sila sa mga fake or ineligible beneficiary. Ang mga barangay officials mismo sa nagkalain-lain ng mga barangay. Okay. Before anything else, ari anay, mamati tanay isang gamay ng mga pahandog. Mighty C, alkaline, nga vitamin C. Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Sami ako ginasipon kag pero sang pagtumar ko sang may DC ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, higit yan ako ginadudlan sang balatian. Mighty C, mabaka sa mga butika. Okay, sige, na. Padayong kita kag sa ginambal ko na amo ni ang aton dapat pag-istoryahan. Okay, violation number 2. Agi sa niya sa mga senior citizen naton na gusto kumuha ng social pension. Amo ni mga violation mismo sang mga barangay official. Gina-include nila including fake ba lang ng mga dokumento or ineligible beneficiary sa social pension program sang gobyerno. Anong buot sing ganun sini, mga friends and relatives? Before kita magpadayon, gusto ko lang, request lang ko nga kung pwede i-share ninyo ini, share ninyo, i-like, share, kag maghatag mo sa mga comments, mga pamangkot, sang kung anong gusto nyo na ihatag tadari ng mga informasyon. Actually, include na mo, like for example, subong ginatalakay ko, this is series number 2 about sa social pension or senior citizen. Pwede man natin talakayon dire ang tupad, ang 4Ps, mga violation nga ginahimo sa mga barangay official, no? Sa mga solo parents, violation sa mga ex-beneficiary, damo reklamo mo. So isa-isahon to sina dire, nag-spend kita time sa pag-research sini kag para maihatag ta sa aton mga constituents. So ang target naton sina dire is 61 barangay sang Bacolod City kag mga tupad nga mga barangay sa nagkalain-lain nga mga syudad, nagkalain-lain nga mga munisipyo dire sa Negros Occidental. So sa liwat mayong adlaw sa inyo tanan-tanan, wala ta sina dire may ginatira nga mga barangay official like kapitan or mga secretary, treasurer or mga kagawads, ini aton generic ini. Generic ini. Okay, sige. Gusto ta nga makahatag ta mismo sing clarification, makahatag kita informasyon sa aton mga constituents sa tanan nga mga barangays sa ginahampal una mga friends and relatives. Okay. Ano bala ang buotsing ganon sa itong ginahatag naton nga naga-include sa mga fake at mga ineligible beneficiary? Anong definition naton, no? Deliberately o hungod sa buot, gindugang gidya ang mga fictitious names, hindi man kamag-anak, hindi man mga parinti, hindi man mga supporters, kaya ang nagligad na itong topic, amo ito mo gina-include ya ang mga pamilya, gina-include ang mga kaibigan, gina-include ang mga supporters. Iniyaya, sa sining nga topic subong aga, deliberately pasulod ang fictitious. Butsing ganon, fake ini siya, ginbuhatan lang
sing mga application para makasulod. Tingnan ti ang barangay official among bahala siya ang bahala mag-include sini para makabaton ang piki nga individual sang ginanambal na ton na social pension. So fictitious, hindi qualify nga senior citizen pasulod sa listahan. So amo ni kung kaisa ang mga problema. So ang aton lain naghambal tungod sining Senior Citizen Act, Republic Act 9994 expanded Senior Citizen Act, dapat yan makapasulod kigidman sa mga legitimate nga mga senior citizen. So ginambal man na diri sa aton nga 6713 Code of Conduct and Ethical Standards. So may mga legal basis ini nga kung maghimo ka, magpasulod ka sang hindi amo fictitious fake nga mga ngalan, ti amuning mga legal basis nga dapat mo atubangon. RA 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pag mga guidelines mismo sa DSWD. So bawal ginahambal ta sa aton mga nagapamati sini, nagap-subscribe sini, bawal na, bawal na. Okay, ano ang senaryo? Anong senaryo para maintindihan naton? Dapat maka-create kita sa isa ka senaryo or problema nga dapat naton tagaan solusyon, tagaan sing mga suggestion. So mo niyo, ang senaryo nga may fictitious nga ngalan, yaging create para ka i-include ina sa mga beneficiary sa senior citizen. Hindi man ina taga barangay, hindi man ina kung sino nga alien, kung di wala gina siya, fictitious gina siya, pero ngalan lang ang ginagamit, himuan ID, himuan kung ano nga mga kinanglan, himuan man sing barangay indigency, himuan sang resident certificate, para nga maka-create sang isa ka ngalan nga piki nga masulod dira sa social pension, mga friends and relatives. Ang ini nga mga tao ni actually hindi ni nakamit sa eligibility requirement. Ang eligibility requirement dapat 60 years old ka, Filipino citizen ka, indigent ka, kag residente ka sa sina nga barangay. So initanan puro bugos. Posible ining piki nga ngalan, hindi man senior citizen, hindi man 60 years old and above ang iyang edad, hindi ka mabalaan kung Filipino citizen, pero ginaubrahan. Ginabutan sa certification nga diri sa residente sa diri, butangan certification nga indigensya, ginabutangan sa certification, tanan ina piki. Pero ginahimo mismo ina sa mga concern, mga tao dira sa barangay. Ang purpose lang na para may makabaton sing ayuda, senior citizen na pensyon, sayang man mo. Sayang man ina. Kaya nga para supposed to be sa mga legitimate ina, pero ang mga barangay official kung kaisa nagahimo sa mga mudos pareha sini, di dako gid nga sibuyas Bombay. Di gina-encode nila ang mga piki nga ngalan using sa mga falsified documents. Falsified pa ang resident certificate, falsified man ang indigency, falsified man ang birth certificate kung may ara sinadira. Ang mga IDs kung isa ginakuan pa, gina-manipulate pa tanang mga records, no? So amo ina ang real story, mga friends and relatives. Okay. So sa ginambal ko na, warning signs na unknown or unfamiliar names in the list. Hindi gani recognize sa mga pumuluyo mo. Kung kaysa
duplicate names or records. Kuan lang nila, ginaobra-obrahan la. Hindi makita mismo sa community ining mga beneficiary. So, tanang nga ginasubmit to mga suspicious documents submitted mga friends and relatives. So, bawal ina. Discuss ta. Sino posibleng maghimo sini? Of course, mga barangay officials or social pension focal point person or encoder man da and other mga validation nga ginahimo. So, mo niya katabo. Reality ini kadamo na nadakpan sini, damo na priso, damo na anuan sing mga penalty ang amo nga mga barangay officials. Sino ang posible nga maging biktima sini? Ang mga biktima sini amo ang mga qualified kag indigent ng mga senior citizen nga entitled gid ya. Nag-edad na sa ginambal ko na, nag-edad na kung kaisa 70 and above, 75, 78, wala gyapon pensyon. Pero here comes, may isa ka piki nga ngalan, ginpasulod. So, maging pan ini, ang mga biktima sini, among mga legitimate, qualified nga mga senior citizen in behalf sa itong mga piki. Nakuhaan pa sila sing rights ining mga legitimate kag qualified nga mga senior citizen. Okay, so ano impact sini sa mga beneficiaries nga supposed to be tigulang ka na, wala ka inugbakal bulong, permi lang na sakit imo lawas, deprive ka sa imong right. Kaya ang gobyerno gusto niya magbulig sa mga senior citizen nga indigent mo. So, ma-deprive ang talagang nangangailangan din sa bulig sa gobyerno. Ining mga tigulang, hindi na makakuha sa mga financial support whatsoever, pension manda, ara pagyapon, emotional stress and frustration, permilang kumud-kumud ang senior citizen. Nga abi ko, makasulod na ang ngalan ko, lain pagigali. Sino to yaman nga may napasulod? Hindi man namon kilala to, hindi man taga-barangay, or what, mga friends and relatives. So, dako nga, sibuyas, Bombay. Okay, ano pa? Impact sa community. Sa ginambal ko di, kung amuning katabo, permi, hindi ka kumud-kumud ang real kag mga qualified na mga senior citizen. Ang kabilugan, ang lagan sa istorya mo, inano tuman. Kapila na ko nag-apply, siling ko no, makasunod na ang ngalan ko. Wala mang gayali, Japon. So, madulaan sing trust and confidence sa gobyerno ang mga pumuluyo kung diin ka man nag-start. Ang isa pagid, unfair distribution of public funds. Public funds ni mo, ginabadgetan niya isang gobyerno. May deliberation na iya dito halin sa DAA, padto sa DSWD, ang DSWD, mafundingan niya sa mga congressman mo. Ang problema lang, ang nakadto ang ilang mga programa sa mga piki na non-existing na mga individual. Si cause man inattention kag division among mga pumuluyo sa nagkalain-lain nga barangay, mga friends and relatives. So, munang na-impact sa community. Ano ba lang ebidensya kinanglanon na to? Parang mareklamo na to ni. So, beneficiary list, dapat makakuha ka mo tag mga application forms and records. Ang problema lang ginatago sa mga barangay official. Supporting documents like ID and certification. Supposed to be may mga certification nila. Ang problema lang, ang mga IDs manufacture man sa barangay officials. Ang mga certificates, sila man ga-issue sa yung mga dako ni mga violation ang ginahimo mismo sa mga barangay officials.
Okay. Okay. So, amo nang kinanglan naton kung gusto ta magreklamo, may mga ebidensya kita. No, nga ini nga ngalan no, hindi ni taga-amon. Wala sing may nakakilala sinadli sa amon pero ara ngalan niya. Dapat makakuha ang mga concern sang listahan ng mga beneficiary. Okay? So, paano natin ma-verify ni? I-review ang records and documents. Kasi cross-check mismo sa mga sa mga voters dira, ngalan dira, home validation, home visit, dapat i-check man ini in coordination sa DSWD. Actually, ang DSWD kulang man tao mo, ginasalig nila sa barangay. Kung ano lang ang endorso sa barangay, dito sila yung mag-aprobar or mag-action. No? Wala nga panaog. Okay lang na. Oh, pag kinanglanong ginaya manaog yung taga DSWD, isa-isahon gid bala, may home visit kag home validation. So mo na dapat ma-verify ni tanan nga mga ngalan. Pero tikon ang isa ka ahensya sang gobyerno, patamad man abi niya. Wala na kami tiyempo. Ikaw na bahala na. I-forward ng diri kag ibutangan sing certification kay aprobahan na namon. So mo ning katabo mga friends and relatives. Ang mga barangay official, sila ang kung kaisa sila ang rason. So halina da sa kapitan, sa mga kagawad, sa mga point person, sa senior citizen. Okay. Ang complaint, may mga complaint nga procedure tadi para na makaabot bala sa kinaroroonan. Ining complaint sa mga senior citizen. Kaya makmula na, hindi ka mag-complain nga taga 70 plus ng imo edad. Dugay-dugay, may mabalaan ka lang nga may nagsulod na ya, hindi mo kilala na ara sa listahan. Ikaw yan nga, kapila na katuig, mabantay-bantay mo, sa gihapon, wala ka na include, kaya nga, kontrapatido ka. Hindi mo ka-close ang taga-barangay official, ang mga barangay official. So, dapat file a written complaint, submit evidence and supporting documents. Pero would like ka na makakuha sa mga supporting documents mo. Kaya nga uyat, sinipirmi ang ara sa puder complaint will be evaluated by the proper office. Dapat, complain mo ni. Sa diin ka dapat mag-complain. So, of course, sa DSWD, tambal mo na dira, plaster mo ang tanan ng mga aligasyon mo, pag mga proof mo na inisaya, hindi ni taga-diri, nga ang ako yan nga nagahulat-hulat na, pila na katuig, wala gyapon, pero inisaya mo, bago lang ni siya. Ati mo na, i-plaster lang, sa DSWD ng mga complaint, kag dapat articulate ka man da, maghambal ka, para nga makita mismo sa taga DSWD nga kinanglanon gid, nga imbestigahan inang mga aligasyon nga ginambal mo. Okay. May mga administrative penalties na dire kung ikaw wala nagahimo sini barangay official ka man or mga clerk tada abi, no? Di may reprimand, may suspension, dismissal from public office. Isa ni ka administrative, buti nga nun, i-dismiss ka sa imo trabaho bilang barangay official. Okay. Okay. Administrative offenses. Dishonesty, grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service. Kaya wala mo nagampanan ang imong obligasyon, mga friends and relatives, no? So, administrative, buti nga nun, sa mga empleyado sa gobyerno or sa mga barangay officials na dira na may mga dishonesty nga ginahimo. May mga criminal liability man kaya nga, gin-falsify mong document mo, nag-issue ka sa certification, nga pikit, buti nga nun, hindi matuod. Hindi matuod nga taga amo sa sining barangay, pero naghimo ka sing certification nga taga dira din siya.
Di isa pagin estafa ini. Depende nga kung ano nga circumstance. Kaya kung kaisa, involved ni money mo. Sana mga criminal liability. I-prove mo ni. Kung mga probahan, so amuning katabo. May anti-graft and corrupt practices of violation, mga friends and relatives. Okay. Hindi ba lang ma-recover ang funds? Like for example, na hatag na dito sa piki nga individual o nagkahatian na imbes nga piki nga beneficiary, di kundi somebody na may knowledge na amo ang magkuha sa kwartay. Di pwede ba na mabalik ina sa gobyerno ang kwarta na nakuha, pinaagi sa mga fake nga mga pag-include sa mga fake nga mga ngalan or ineligible nga beneficiary? Yes. Yes. Maibalik ina kung may proper nga documentation ka, may proper nga complaint ka. Okay. I-preventive, no? Dapat para hindi ini matabo, dapat grabe ang validation sa mga applicants. Video live gidya, hindi kay puro papilang. Hindi kayo ining mga piki, papilang ni tanan mo. No? Regular monitoring on audits. May auditing gidyang ginahimo. May physical appearance gidya ang mga tao. So, amo ni kinanglan disclosure gidi sa mga beneficiary list, mga friends and relatives. Okay. Ari, di may mga role man mga opisyalis supposed to be. Ang pinaka-role nila, amo nga i-ensure nila na only eligible qualified seniors are included. Dapat amo gid ang role niya. Di kung may magpasulod sina nga hindi piki na not hindi eligible, sidako masibuyas Bombay ang mga penalty, may civil, may criminal, may administrative. So i-validate ang documents properly. Dapat may physical gidya. Pwede mo kantuan sa balay, ikaw ni ma'am, tuod ka nga ikaw ni dunzay ka gaista, di kay kung sa may resident certificate nga piki na mo. Okay na lang talang follow lang ang pinaka-importante. Follow lang nato ang guidelines kag mga layi. Dapat may integrity ang bawat isa nga mga barangay official. Kag fairness bala. Hindi nga pwede lang hakop, wala sing destinasyon, mga friends and relatives. Okay. Best practice na dapat himuon sa mga barangay official. Transparent dapat ang screening. But sing ganon, hindi nga sa kwarto lang. Kamu-kamo lang, kundi dapat transparent. Ang recording, may arang nga proper documentation, may equal opportunity sa tanan nga mga qualified seniors, dapat color coding, wala na nimo. Na kung kontrapartido ka, itsapuira ka na dayon. Kung kontra mo ang mga barangay official, like ang kapitan, itsapuira ka na dayon. So, dapat regular gig na posting sa mga beneficiary list para ma-check bala sa mga pumuluyo, mga friends and relatives. Amo niya ito mga rekomendasyon. Gusto tayo nga makabaton ang mga senior citizens sa mga kaayuhan. So, dapat may participation mismo ang community. Dapat vigilant man ang mga pumuluyo, observant sila, kag mag-report sa mga irregularities na ginahimo sa mga barangay officers, na mga officialis bala sa barangay. I-attend dapat mga pumuluyo sa mga consultation kag meetings. Help kita sa promote sa fairness and accountability. Okay. Amuning dapat naton paramdumon. Including fake or eligible beneficiary are illegal, unethical, and punishable by law. It denies the right of the benefits of our indigent senior. Okay. So, ang katapusan natin ng mga panamdom,
Protect Social Pension Program. Nami nga programa sa gobyerno. I-prevent na ton ang fake ang mga ineligible beneficiary na i-include sa listahan. Ensure fairness sa assistance sa aton mga senior citizen. Amo lang niya ang mga simple. So ang konklusyon naton, hindi dapat maipractice ining pag-include sa mga ngalan sa mga piki ng mga tao, mga ineligible nga mga beneficiaries, kay mabiktima nga ito na listahan sini ang mga nagahululat, nagatangla na lang nga wala hululaton, kay ginaislan ang mga priority imbes na ang mga legitimate na senior dito kaya sa mga piki ng mga ineligible beneficiary. Salamat sa inyong pag-upod at pamati sini. Share ninyo sa inyong mga friends. Tayo gusto tayo na maproteksyonan ang pumuluyo sa mga illegal, mga violation na ginahimo sa mga barangay official. Taliwat, mayong adlaw sa tanan-tanan, mayong adlaw.